sabi mo, ginagawa daw gatasan ng mga vlogger. Ikaw, sabi ng mga basher. Ay, hindi ko iniisip kung ginagawa kong gatasan kasi in the first place, wala naman silang hiningi sa akin ng pera. Bagkos, nakakatulong pa sila sa akin para i-vlog, para dumami yung customer, dumami ang makakita para makilala ang Diwata Paris. So pagdating dyan, sa gatasan na words, hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nanghingi sa akin ng pera, wala man akong binibigay. Pag kumain kayo, nagbayad naman kayo. So mananatili yung kaisipan mo na talagang welcome lahat ng vlogger sa'yo? Yeah, sabi ko nga, welcome lahat dito, basher, vlogger, newscaster, honest review, hindi honest review, welcome. Diwata, decide doon sa kakapos lang kahapon, may nagpost ng negative comment sa business. Oo nga pala, yung dalawa, ano ba yun? Alam mo ate, hindi na bago yan. Alam mo, ang dami mong sinabi na ang dami mong sinabi na ganda-gandahan, talitalinuhan, pero simple lang yan. Kung concern ka talaga, kung concern ka lang ito lang yung mensahe ko sa'yo, dapat hanapin mo ko eh. Tapos sasabihin mo sa akin, gusto mo talaga ako matulungan doon sa sinasabi mong kailangan ng honest review, kailangan malaman ng may-ari para to improve kung ano man ayusin dapat ayusin. Kasi yung nangyari kasi, hindi naman para maging concern ka eh. Ang ginawa mo, sinaraan mo ko sa social media, nagsabi ka na walang lasa lahat ng menu ko, nakatikim ka, which is opinion mo yan. Pero saan ba ako maniniwala? Sa isang tao lang, 2 tao, 3 tao, doon sa libu-libong tao na naniniwala sa akin. Siyempre para sa akin, majority first. Sa akin lang talagang concern ka, may concern ka sa negosyo ko at sa akin, sabi mo, dapat kinausap mo na lang ako ng personal, hinanap mo na lang ako. Dinulog mo sa akin yung problema kasi solusyon natin at isang ba nagkamali, ano bang kulang? Magagawan ko ng paraan eh. Hindi yung tatala ka sa social media, kukuka ka, ang dami mong sinabi doon, tapos pinapalabas mo na ganda-gandahan ka, ganyan. Hindi naman, yung pinapalabas mo na may concern ka lang, kung ano man yung opinion mo para matulungan ako, kasi kailangan ng feedback mo. So, hindi yun eh. Hindi mo na kailangan ilabas pa sa social media. Kung talagang concern ka, hanapin mo ako, usapin mo ako. So Diwata, may problema ako dito sa'yo. Sana ma-improve. Diba? Yun yung tamang proseso, tamang way. Kung gusto mo talagang matulungan ako dahil sa feedback mo at magkaroon ako ng idea, ako may-ari eh. Ang nangyari kasi, nagpasikat ka lang. Nagpasikat. Gusto mo lang mapansin. So yun lang ang mensahe ko sa'yo. Diwata, anong impact mo nung sumari ka sa Batang Quiapo? Anong impact sa parisan mo ngayon? Lumakas ba yung Well, kasi diba alam naman natin na kahit hindi pa ako lumalabas doon sa TV, marami naman talaga na akong customer. So, di ba mas lalo akong gumanda ngayon nung lumabas ako sa Batang Quiapo, nadagdagan pa lalo. So, nakatulong talaga ang TV exposure sa business ko, di ba? Lahat naman eh. Katulad sa inyo, mga vlogger kayo, may mga news dyan para nag-interview. So, malaking impact nito, malaking tulong talaga nito sa negosyo ko kasi nakikilala siya.